hindi ako naniniwala na nagtuturo si Jesus na kapag sumunod ka sa utos ay papasok ka sa buhay na walang hanggan. Ididiin ko po, hindi turo ni Jesus yan. Sinabi niya yan dito pero hindi niya itinuturo yan. Ang nakakalungkot, wala silang accountability na nararamdaman sa sarili nila na ihingi ng kapatawaran sa maraming mga tao yung mali nilang naipakalat na salita. Mali nilang naipakahulugan doon sa Matthew 19. At malaking problema yon. Ang totoo, pastor, nakalibro pa nga yan eh. Nasaan ano ba yun? Yung sa ano ba yun? Yung pang-debate na libro? Yung yung discussion. Sino sumulat? Discussion sa doktrina. Ang mga doktrina. Kung di ako nagkakamali, naandun din yung argumento na yan. Na para mapatunayan na binding at kailangan sundin, pati sa kaligtasan, kailangan yung 10 Commandments, Matthew 19. Yun yung malaking problema dyan, Pastor. Oo nga. Oh. Sa ordinaryong pagbasa, parang ganun nga. Parang ganun nga itinuturo ni Jesus. Yun nga lang po, kinakailangang intindihin natin yung context, unawain natin yung context. So ibibigay na natin ngayon, Mark Paul, yung solution. Ito yung nakikita ko solusyon dyan. Hindi ako naniniwala na nagtuturo si Jesus na kapag sumunod ka sa utos ay papasok ka sa buhay na walang hanggan. Ididiin ko po, hindi turo ni Jesus yan. Sinabi niya yan dito pero hindi niya itinuturo yan. Bakit niya sinabi yun? Totoo ba yung sinabi ni Joseph Bates na kung hindi literal na sinabi ni Jesus yan, dinadaya niya yung lawyer, yung rich young ruler? Ganito po yan, ganito. Ang solusyon dyan, sino ba yung kausap ni Jesus, Mark Paul? Sino ba yung sinabihan ni Jesus na kung gusto mong pumasok sa buhay na walang hanggan, sumunod ka sa utos? Sino sinabihan niya? Yung rich young ruler na Hudyo. Oo. Ang tanong niya, kasama ba tayo doon sa sinabihan niya noon? Ang sagot po ay hindi. So yun po, sinabi lang yan ni Jesus doon sa rich young ruler. Hindi niya yan sinasabi sa lahat ng tao. Ang problema, yung mga nagtuturo ngayon ng Biblia, itinuturo nila yan na parang itinuturo ni Jesus yan sa lahat ng tao. Sa teaching. Ito teaching ni Jesus to, hindi po. In reality po, yan ay teaching ng mga Pariseyo. Ang turo ng mga Pariseyo, para makapasok sa buhay na walang hanggan, ay sumunod ka sa utos. Naniniwala si Pablo, nung Pariseyo siya, yun ang paniniwala niya. And, kumbaga, marami pang talata sa Bible na yun ang lumalabas, na yun ang turo ng mga Pariseyo. So, ang ginagawa ni Jesus, ang sinasabi niya dito ay hindi niya teaching, kundi teaching ng Pariseyo. Kasi yung kausap niya, yung rich young ruler, Pariseyo yun, Mark Paul. Parang ganito ang salita ni Jesus ang tanong niya, what good thing must I do to inherit eternal life? At ang sagot ni Jesus, di gawin mo yung ginagawa mo. Ano ba yung ginagawa mo na? Pariseyo ka. Di sumusunod ako sa utos. Parang yun ang sinasabi ni Jesus, Mark Paul, gawin mo yung talagang yung ginagawa mo, yung sumunod ka sa utos para makapasok ka sa buhay na walang hanggan. At ano yung sagot ng rich young ruler? Nasunod na niya. Nasunod niya na. Sa Luke na, sabi niya, bata pa lang ako, nasunod ko na yan. Tapos may tanong siya what more do I lack? Ano pa yung kailangan ko? Ano ba ang nangyari sa isip ng kabataan noon? Nung sinabi ni Jesus yung teaching ng mga Pariseyo, inulit ni Jesus yung, alam na ng kabataan niyo kasi Pariseyo siya Nung inulit ni Jesus, sundin mo mga utos para maligtas, alam ko na yan Yan ang turo namin Sabi, nasunod ko na yan. Nung unang in-examine ko itong talata na ito, sabi ko, parang hindi totoo. Hindi turo ng Bible na kapag sumunod ka sa utos ay maliligtas ka. Kontra yan sa Ephesians 2:8 and 9. Kasi sabi, by grace are you saved. Dito hindi grace to Pagsunod to, nakapagliligtas Kaya pinag-isipan ko mabuti, pinag-pray ko mabuti at na-realize ko nga, Mark Paul, yung salita ni Jesus doon lang sa rich young ruler sinasabi at yun ay gamot
Para sa kanya, parang sinabihan ni Jesus, "Oh, ito ang bilhin mo, Tylenol." O kaya kahit anong gamot. So, ang gamot ni Jesus sa binata, yung salitang sundin mo mga utos para maligtas ka. Pero yung ginagawa ng binata, parang psychological, ano to eh, Opo, parang psychological method ni Jesus. Ano ba yung dati mo nang ginagawa? Sumusunod sa utos, so gawin mo yan. Gawin mo yung dati mo nang ginagawa. Parang ganun yung ibig sabihin ni Jesus. Pero na-realize ng binata, nagkaroon siya ng realization. Kaya ako, ang opinion ko dito, hindi nagyayabang yung binata eh. Kundi self-realization, nagawa ko na yan pero parang kulang pa. Parang may kulang pa sa buhay ko. Kaya sincere yung tanong niya kay Jesus, what more do I lack?